Pagpapamalas ng galing, talino at husay ng mga Pilipino pagdating sa technical at vocational skills, pinaghahandaan na para sa paparating na World Skills ASEAN Manila 2025 ngayong Agosto. Para kamustahin ang kanilang preparasyon sa kompetisyong ito, makakapanayam natin ngayong umaga si Undersecretary Nelly Dillera, ang Deputy Director General for TVET Partnership and Community-Based TVET TESDA. At makasama din natin ang ilang representative ng ating bansa na sila Age Docaiso, Gibran Sudango, Davidson De Vera, Hana Caintic at Elijah Gaspar. Ayan po. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Yes. Morning. Good morning po. Ito po, para po mas maunawaan pa ng ating mga ka-RSP na nanonood po, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano ang layunin ng World Skills ASEAN Manila 2025? Okay, unang-una siguro pag sinabi nating Olympics, mas madaling matandaan kasi pag Olympic sports, ito parang Olympics rin siya, pero this time sa skills. So it's a skills competition. Makakalahok po dito ang iba't iba pong mga competitors na nagmumula po sa ASEAN. So when we say ASEAN, ito yung 10 countries na bumubuo ng Association of Southeast Asian Nations. Kasama nang natin ngayon ang Timor-Leste. Ang gusto talaga natin gawin dito, ipakita yung kakayahan at importansya ng technical and vocational education and training. Kasi dito, in 6 months or even 2 years lang, makakakuha ka na ng diploma and at the same time, makakapagtrabaho ka na dahil practical yung mga tinuturo dito. And dito nga sa ASEAN World Skills na gagawin natin, ine-emphasize rin nito ang importance ng contribution ng ating mga kabataang tulad nila, very youthful pa, na contribution sa economy. And of course, pride sila ng country dahil ine-expect natin siguro mga 200 to 300 competitors from all throughout ASEAN countries ang pupunta dito sa Pilipinas para mga makilahok dito sa competition na ito. And of course, we're also giving opportunities sa ating mga youth na magkaroon talaga ng trabaho eventually. Ito po ba yung first time na ang Pilipinas po yung mag-host po nito? The last time was in 1994. So kung 1994 siya, 30 years ago. So bago lang siya sinimulan that time at isa ang Pilipinas na nag-host nito nung mga nakaraang 30 years. Ayun. So we're really very happy. Siyempre, nabibigyan ng opportunity ang Pilipinas na mas spotlight ulit, di ba? Kasi if we're hosting this, lahat ng mga competing countries, ang eyes nila are actually focused on the Philippines right now. So we're really very happy to host this particular event. Nga sabi niyo ma'am, para itong Olympics. So ngayon, tayo yung may home court advantage. Correct, tama yun. So yung mga representatives natin, kamusta yung preparation na ginagawa ninyo para nga dito sa paparating na competition? Ang preparation naman po natin is patuloy pa rin po. So tuloy-tuloy pa rin at the moment. And also we have ang nangyayaring mock competitions. So our other kasama naming competitors is meron po kaming mga kasama pa rin to ilabas kung ano ba yung full potential talaga ng bawat isa. So ayun, sa ngayon po is patuloy pa rin po yung training na nangyayari. Yung iba pang representative? So, bali sa ngayon po, tulad po ng sabi niya, ay every week or sa bawat oras na parang kaya namin, ay nagpa-practice po kami para po may hone po yung aming skills at para may reach namin yung standards na hinihingi po ng world skills. So, bali yun po, continuous training until ma-reach po talaga namin yung full potential namin. Everyday po, lagi kaming merong what we call the competitor mindset. And we make sure na may presence of mind kami while doing our mock competitions. For me personally po, hindi lang kami mock competition. We have something just mock training, kumbaga, where we follow a similar schedule to the actual competition po. Ayun. Ano-anong skills po ba yung itatampok po rito ng mga kalahok na lalaban? Okay, meron tayong 6 areas. Sa 6 areas na yon, may kasama pa siyang, kumbaga ang total is 32. If I just mention, I need to mention ICT. So si Hana is actually competing in that category. I think meron pang 4.
Sa creative pala. Okay, construction, creative arts and fashion, manufacturing and engineering technology, social and personal services, pati transportation and logistics. So, under this, ito yung mga technical and vocational nga na sinasabi natin, na practical learning talaga yung tinuturo sa ating mga kabataan, na ready na sila to participate in those particular sectors and industries. Ito po, bukod po sa TESDA, ano-ano pa yung mga partner agency ang parte nga po dito sa paparating na World Skills nga po, World Skills ASEAN Manila 2025. Okay, nagpapasalamat tayo dahil may inilabas na order ang Malacanang para nga encourage yung iba't ibang government agencies to support and participate dito. Pwedeng manood, ma'am. At syempre, pwede po kayo manood. Meron po kami, I hope makapapakita po natin yung QR code where you can register. But anyway, if not, pumunta lang po kayo sa World Trade Center. Gagawin po ito on August 26 to 28. Meron po tayong magga-guide. Ang maganda doon? Kasi minsan pag tinitingnan lang natin yung mga nagko-contest sa, gumagamit ng mga technology, parang minsan ang hirap intindihin. But pag may magga-guide na trained rin sila ng Department of Tourism, isa sa mga partners natin, maiintindihan pa nilang lalo kung ano yung mga nangyayari. Ito po sa ating mga representatives, bilang kayo nga yung kakatawan sa ating bansa, pwede nyo bang i-share sa amin yung kagandahan ng journey nyo rito? At saka ano yung mga ipagmalaki nyo na rin yung sang category or skills namin kayo aabangan? Okay, so for me po, I am Hannah Cristal Ikaintik from Graphic Design Technology po. And for me, ang kagandahan ng journey namin is really, it's a lot easier for us to train because we have the support that we need. We have the tools, and it's a lot harder to get those tools when you're alone, syempre po. We are provided with the computers, with food, the schedules, and yun nga po, training with good experts. So, bale, the one thing na talagang maganda po dito is yung experience and yung exposure. So, bale, mostly since parang kasama po kami sa kabataan, parang this is mostly first time. Parang first time po namin na makilahok sa mga ganitong competition na sa ganitong lawak. So, parang nakaka-excite po siya, pero at the same time nakakaba. Pero yun nga, nandun na rin yung part na ready ka para makilahok at makisabak po para i-represent yung bansang ito. So, tulad po ng sabi ni ni Hannah, provided po lahat. Kasi po with the continuous support ng ating mga sponsors and of course yung ating mga officials from World Skills and TESDA. Yun po. And once again, hello, my name is Aji Tokaiso and I'm from the region of Car. So, nasa skill area po ako ng cooking. And ayan, nasabi po nila lahat ng, dito sa training po na to is lahat na provided po from the ingredients, the tools, the materials. So, wala ka pong kailangang isipin, wala ka pong kailangang problemahin. Ang gawin mo na lang is ibigay kung ano yung kailangan mong ibigay dito. And also, can we take this opportunity po to magpasalamat dito sa supporting bumubuo din dito sa skills na nangyayari. So of course, we want to thank you kay Secretary Jose Francisco, Kiko Binetes, and of course our DDGs. Can you... Maraming dapat pasalamatan. So, yun, once again po, we want to thank DDG Vidal Villanueva III. Of course, one of our guests po, si DDG Nelly Diliera. Of course, we also like to mention the other DDGs as well. Of course, we want to give thanks also to our Regional Director of NCR, si Sir Jovencio Ferrer. We also want to thank our TESDA and World Skills officials, our dear experts from all skill areas, syempre our friends and family, and yun po. Thank you very much po. Dahil po sa inyo is naging possible po itong namin, itong World Skills po. Si ma'am, mga gusto niyo pang pasalamatan? Wala na. Same lang din. Well, thank you nga po sa inyo, ma'am. Ito nga, imbitahan po natin, nasabi niyo na sa World Trade Center ito, pero ito, invite natin ulit
yung ating po mga ka-RSP na manood. Kailan po ba ito exactly? Okay, ulitin po natin, August 26 to 28, World Trade Center. Suportahan po natin kung paano po natin sinusuportahan din yung pong iba nating competitor sa international competitions. Okay, nagkaroon po tayo ng intensive training. Pasalamatan rin natin siyempre yung mga sponsors natin, mga partners natin nagsuporta dito sa atin. And of course, si DJ Kiko and lahat ng competitors that are really preparing for this competition. Join po tayong lahat. Ayun, good luck po at maraming salamat sa pagpapaulak sa amin ngayong umaga, Undersecretary Nelly Diliera, ang Deputy Director General for TVET, the Partnership and Community-Based TVET ng TESDA. Thank you.